trending na trending at talaga pong pinag-uusapan ng buong bansa. Kaya po pala naglupasay, nagpagulong-gulong sa lupa, naghihimutok at naghuhormentado po ang mga DDS dahil nangyari na po ang kinatatakutan nilang mangyari. Ayan po, nagkita na po si Atty. Leni Robredo at si PBBM at pareho po silang lumapit sa isa't isa para magkamay. Ito po ay nagpapakita ng isang significant, symbolic na mensahe para sa ating mga Pilipino na tumitingin sa kanila bilang ating mga pinuno na sinasabi nito na meron na pong paghilom at pagsasama-sama. Mga kababayan, si Atty. Leni Robredo at si PBBM naging mag-rival man sila. Pareho po silang maka-Pilipino, makabansa at inuuna ang mga Pilipino. Matatandaan natin, pagkatapos ng eleksyon, pareho po silang tumahimik at nagpaka-busy, nag-focus sa kanilang trabaho. Si PBBM sa gobyerno, si Atty. Leni Robredo sa kanyang angat buhay at volunteerism. Hindi po ba napakagandang tignan na kahit po sila naging mag-rival, sila naman po yung nag-focus sa kanilang maiaambag sa bansa after ng eleksyon. No? At napakagandang tignan at napakasarap basahin ng mga ganitong balita na nakikita natin kahit tayo po yung naging mag-rival, nakikita natin sila ay very professional, maayos silang pinalaki ng kanilang mga magulang. Kaya naman, pagdating sa ganitong pagkakataon, pinakita nila ang pagiging professional at pakikipagkapwa. Hindi kagaya ng iba dyan. Si PBBM at si Atty. Leni, uulitin ko, after ng eleksyon, nagtrabaho. Tignan niyo pong mabuti silang dalawa. Walang drama, walang katoksikan, walang kung ano-ano. Inuna ang mga Pilipino. Pero yung iba dyan, na sila pa yung kasama ng Pangulo nung eleksyon, sila pa itong problematic at hindi ko po talaga maintindihan na tila pansariling interes nila ang inuuna, mga kababayan. So, ito po, ayan, trending na trending at talaga pong nagpasama siguro ng loob ng mga DDS. Siguro masakit po ang puso nila sa balitang ito. At marami na naman po tayong aasahan ng mga fake news na lalabas dyan, kasinungalingan at black propaganda para sirain ang momentum na ito, mga kababayan. In my opinion, kikilos na naman po ang mga troll farm at ang mga vlogger na propagandista para sirain ang momentum na ito ng bansa natin. Dalawang pinuno na tinitingala nating mga Pilipino na hinahangaan natin, nagkakaisa na, nagsasama na, nagkita, nagkamay. Ang kagandahan dito kung bakit po ako natuwa, mga kababayan, pareho po silang lumapit sa isa't isa. No, ibig sabihin lang nito, para sa kanila tapos ng eleksyon, mag-move on tayo, mag-move forward tayo para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino. Ang nakakatuwa dito, si Atty. Leni po ang nag-welcome kay PBBM. 'Di ba? Kung tutuusin, kung si Atty. Leni ay may sama pa ng loob, hindi niya tatanggapin ang invitation sa kanya ni Senator Chis Escudero na siya ang mag-welcome kay PBBM pagpunta sa kanilang probinsya, sa Bicol, sa Sorsogon. So dahil yan po ay inauguration ng Sorsogon Sports Complex para sa mga kabataan, para sa mga Pilipino, ang ating mga pinuno, si Atty. Leni Robredo at si PBBM, nagkaisa, nagkita, nagsama, nagkamay, pinakita sa mga Pilipino na tayo ay dapat ganito. Tayo ay naandito sa event na ito para i-inaugurate ang isang sports facility, malaking sports complex na mga kabataang Pilipino makikinabang. Dapat ipakita natin sa mga Pilipino na tayo ay maayos, no? Na magkakasama. At yan po yung nakakatuwa. Ang nakakatuwa pa dito, may picture, may video. Unlike dun po sa isa na pumunta nung walang sabi-sabi, according sa balita na bigla na lang sumulpot sa bahay ni Atty. Leni, wala po tayong nakitang picture or video, no? So, ibig sabihin, in my opinion, siguro kahit sa Atty. Leni, ayaw siyang makita nakasama yung pumunta sa kanya sa bahay niya ng biglaan na hindi na siya makakatanggi or makakapagtago, mga kababayan. So, di ba napakaganda na nakita natin, no? Documented, no? Kitang-kita ng mga Pilipino. Ibig sabihin, hindi kinahihiya, bagkos proud sila pareho na malaman ng mga Pilipino na maayos na tayo dapat ay nagtutulungan, tayo dapat ay inuuna ang mga Pilipino. At yan po ang tama, yan po ang dapat, no? Ganyan po dapat ang mga leader natin. Imagine niyo after ng eleksyon, siguro nakita rin ni PBBM na sa Atty. Leni ay tumutulong
sa kanyang sariling paraan, tumutulong sa mga Pilipino at sa gobyerno via Angat Buhay. Kaya wala po siyang nasabi kahit isa kay Atty. Leni Robredo. Ganon din naman sa Atty. Leni Robredo, wala siyang sinabi kahit anong batikos sa pamamahala ni PBBM. And I think there was this one time nagbigay pa siya ng commendation dun sa pag-handle ni PBBM sa West Philippine Sea, which is ganon din ang gusto naming mga kakamping, no? Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, wag na tayong boboto ng pro-China dahil masisira na naman po ang diskarte ng Pilipinas na sinimulan ulit ng Pangulong Bongbong Marcos na ginawa dati ni President Pinoy Aquino, na ngayon nandiyan na yung momentum natin mga Pilipino sa West Philippine Sea. Wag na tayong bumoto ng pro-China para alam niyo yon, hindi na naman tayo babaliktad at kakampi na naman at magiging sunod-sunuran na naman sa China na unti-unti naman tayong ginugoyo at nilalamangan, mga kababayan. So after election, wala tayong narinig kay Atty. Leni at kay PBBM. Nagtrabaho sila para sa mga Pilipino. Nagpaka-busy sila. Mag-move on, mag-move forward para po sa kapakanan ng bansa natin, para sa ikauunlad po ng bansa natin. No, hayaan na lang natin yung mga tao dyan, yung mga grupo dyan na rally ng rally, na puro hinanakit at kabitaran ang nasa puso. Wala po tayong mapapala sa kanila, mga kababayan. Nakakatuwa lang po na makarinig at makakita ng ganitong balita, ano? At automatic na, sabi ko nga mga kababayan, naglupasay na naman po siguro ng isay ang mga DDS. Sa ganitong event na ini-inaugurate po ang isang malaking facility, sports facility para sa ating mga Pilipino, masarap makita na yung mga pinuno natin magkakasama, nagkakaisa. Maraming natuwa dito dahil again, si Atty. Leni po ang sumalubong, nag-welcome kay Pangulong Bongbong Marcos. Sana magtuloy-tuloy na ito, maghihilom tayo, magkaisa at magsama-sama. Dahil ang makikinabang, kapag ganyan tayo, ang makikinabang po ay ang bansa natin. Bansa natin ang uunlad, bansa po natin ang magbe-benefit kung tayo pong lahat ng mga Pilipino ay nagkakaisa, nagsasama-sama. Hayaan na po natin yung mga puro puot sa dibdib, no? Hayaan na po natin sila. Pero wag po natin silang hayaang makabalik at manalo dahil baka po puro hinanakit na naman po tayo. Tanungin niyo ang mga sarili niyo, kailan ba naging bastos ang mga Pilipino? Kailan ba naging talamak ang murahan, no? At kung kabi-kabilang pinatutumba, patayan, kailan ba naging bastos ang mga Pilipino sa babae, no? Kahit sa patay, kahit sa religion, kahit sa patay naging bastos sa religion, sa mga religious leader, kailan tayo nagkaganyan? Ngayon na meron tayong pinuno na pinapakita na tayo ay may respetong mga Pilipino, may paggalang, sports professional, na kayang kalimutan ang mga samaan ng loob para lamang sa bansa natin. Sana po ay magtuloy-tuloy na ito. Meron tayong pinuno na may respeto sa mga Pilipino, hindi nagmumura, hindi binabasto sa mga Pilipino, bagkus pinaglalaban ng Pilipinas ang ating karapatan at seguridad at ang ating mga interes. Sana po'y magtuloy-tuloy na ito. Pero yung pong pagtutuloy-tuloy ng ating adhikain ito sa ating bansa ay hawak po natin, nasa kamay po natin. Tayo po ang magdidesisyon sa 2025 at sa 2028. So kudos kay PBBM at kay Atty. Leni Robredo. Masarap makita na pareho kayong nakangiti, no? At kahit papano nag-usap at nagkita at pinakita nyo sa isa't isa na kayo professional at para talaga sa bansa at sa mga Pilipino. Maraming pong salamat. Maraming salamat mga kababayan. Sana po'y makapag-comment kayo sa balitang ito, sa aking binahagi at malike nyo ang ating video para mas marami pong makakita at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.